Sa simula ng pelikula, ipinakilala ang isang lalaking nagngangalang Frank Martin na kasalukuyang nakaupo sa kanyang sasakyan. Hindi nagtagal, biglang lumapit ang isang sexing babae at humingi ng tulong kay Frank para palitan ang gulong ng kanyang sasakyan. Gayunpaman, dahil mali-late na siya, tinanggihan ni Frank ang kahilingan ng babae. Sa hindi inaasahang pagkakataon, biglang bumunot ng baril ang babae at inutusan si Frank na bumaba sa kanyang sasakyan. Pagkatapos nito, lumitaw ang 4 na gangster at agad na pumasok sa sasakyan ni Frank para nakawin ito. Gayunpaman, nabigo silang paandarin ang sasakyan dahil meron itong security system na maaari lamang i-activate gamit ang specific code na si Frank lang ang nakakaalam. Nang sinubukan ng mga magnanakaw na gumamit ng karahasan laban kay Frank, mabilis na nabaliktad ang sitwasyon. Nauwi ito sa pagkakabugbog ng 4 na thugs na nagpakita kung gaano kagaling si Frank sa harap ng mapanganib na sitwasyon. Hindi nagtagal, dumating na si Frank sa itinalagang lokasyon at lumalabas na ang kanyang gawain sa pagkakataong ito ay sunduin ng isang batang lalaki na kagagaling lang sa paaralan. Ang pangalan ng bata ay Jack at lubos niyang nauunawaan ang mga patakaran na itinakda ni Frank kapag nakasakay siya sa kanyang sasakyan. Bagamat simple lang ito, ang pagsundong ito ay isang bagay na inaabangan ni Jack dahil napakasaya niya sa tuwing ipinagmamaneho siya ni Frank. Higit pa rito, madalas ring nakikipaglaro ng guessing game si Frank sa panahon ng paglalakbay na ginawang masaya ang mga oras nilang magkasama. Pagdating sa bahay, dito nabunyag na hindi ordinaryong bata si Jack. Ang kanyang ama na nagngangalang Jeff ay isang mahalagang opisyal na laging binabantayan at sinasamahan ng security. Gayunpaman, si Jeff at ang kanyang asawa na si Audrey ay tila madalas na nagtatalo. Pagkababa ni Jack sa sasakyan, pinasalamatan ni Audrey si Frank dahil lagi siyang nandyan para sa kanyang anak. Bukod dito, ang pagiging misteryoso ni Frank ay medyo nakakaakit sa kanya. Kaya naman, muli siyang humingi ng pabor kay Frank para dalhin si Jack sa dentista, at pumayag naman si Frank dito. Lingid sa kaalaman nila, tila may nakikinig sa kanilang usapan. Lumipat ang eksena sa headquarters ng mga kontrabida, kung saan tumitindi ang tensyon. Sa sandaling yun, isang lalaki na nagngangalang Johnny, at ang kanyang mga tauhan kabilang ang isang sexing babae na nagngangalang Lola, ay mukhang may pinaplanong masama. Pagkatapos ay inilabas nila ang isang nakamamatay na virus na may kakayahang pumatay ng napakarami, kasama ang antidote nito na sobrang mahal at posibleng ang tanging pag-asa na makapagliligtas ng maraming buhay. Sa sumunod na araw, si Lola, kasama ang 2 niyang kasamahan, ay pumasok sa ospital na may masamang hangarin. Samantala, si Frank, na dinala rin si Jack sa ospital para sa kanyang dental check-up, ay walang kaalam-alam sa napipintong panganib. Nang walang pag-aalinlangan, pinatay ni Lola ang nurse at doktor na naka-duty, na nagpakita kung gaano sila kawalang awa. Hindi nagtagal, sinamahan ni Frank si Jack sa silid ng doktor at naramdaman niyang merong mali dahil ang doktor at nurse na karaniwang nagche-check up kay Jack ay parehong may sakit. Bukod dito, ang impostor na nurse at doktor ay hindi man lang kumikilos tulad ng mga propesyonal. Dagdag pa dito, makikita rin ang isang tato sa legs ni Lola, at ang focus ni Frank ay panandaliang nagambala, nang ang kanyang kaibigan na si Inspector Tarconi ay kakalapag lang mula sa isang flight at pauwi na sa kanyang bahay. Mas lalo pang naghinala si Frank nang may nakita siyang tumutulong dugo mula sa likod ng isang pinto, at muntik nang maturukan ng nakamamatay na virus si Jack. Dahil dito, mabilis na kumilos si Frank at sinabihan si Jack na tumakbo palayo, habang siya naman ay haharapin ang mga kriminal na ito. Hindi nagtagal, nagawa nilang makatakas sa lubhang mapanganib na sitwasyon. Ngunit bago ito, isang bomba ang palihim na itinanim sa ilalim ng sasakyan ni Frank. Nang makaalis sila sa ospital, muling naharap sa panganib sina Frank at Jack ng pagbabarili ng kanilang sasakyan. Sa kabutihang palad, bulletproof ang sasakyan ni Frank, na nagpahintulot sa kanilang makatakas ng tuluyan. They got away. Plan B? Sa kabilang banda, sina Audrey at Jeff ay makikitang naghanda ng surprise party para ipagdiwang ang kaarawan ng kanilang anak. Pagdating ni Frank sa gate ng bahay, biglang tumawag ang mafia boss sa kanya at ipinaalam kay Frank na nagtanim siya ng bomba sa kanyang sasakyan. Bagamat bulletproof ang sasakyan ni Frank, madali silang mapapatay ng bombang ito. Upang matiyak ang kanyang kaligtasan, dapat sundin ni Frank ang lahat ng mga iuutos ni Johnny. Pagkatapos nito, muling nagpakita si Lola, sumakay sa sasakyan ni Frank,
at ibinigay ang lokasyon kung saan sila dapat pumunta. Para sa kaligtasan ni Jack, agad na tinapakan ni Frank ang gas pedal at sinubukang iwasan ang mga humahabol na pulis. Mas tumindi pa ang sitwasyon habang nakikipaghabulan sila sa lansangan, kung saan kailangang gamitin ni Frank ang kanyang driving skills upang maiwasan ang mga law enforcement officer na walang humpay na humahabol sa kanila. Samantala sa bahay ni Jack, muling nakipagtalo si Audrey sa kanyang asawa na si Jeff, na tila mas nagpabigat pa sa kanilang mga suliranin. Kalaunan, dumating ang chief of police sa lugar at inihayag ang pagkakakilanlan ni Frank. Ibinunyag ng hepe na dati siyang miyembro ng Special Forces at nagsilbi sa iba't ibang mapanganib na lugar gaya ng Lebanon, Syria at Sudan. Sa kabilang banda, nakarating na sina Frank at Jack sa lokasyon at agad silang kinumpronta ng mafia boss. Nang walang sinasayang na oras, agad na nakipag-ugnayan si Johnny kay Jeff at humingi ng malaking ransom na nagkakahalaga ng $5 milyong. Nagbigay din si Johnny ng nakakatakot na banta, na kung hindi maililipat ang ransom sa loob ng 2 oras, magsisimula silang magpadala ng mga piraso ng katawan ni Jack sa kanilang bahay. Sa gitna ng tense na sitwasyong ito, pinayagan ni Johnny si Frank na umalis sa lugar. Gayunpaman, nang papasok na si Frank sa sasakyan, nakita niya ang bombang itinanim sa kanyang sasakyan sa pamamagitan ng refleksyon ng tubig na nasa ilalim nito. Dahil dito, mabilis na pinaandar ni Frank ang sasakyan at gamit ang kanyang driving skills, matagumpay niyang natanggal ang bomba sa tamang oras bago pa ito ma-detonate ng mafia. Hindi nagtagal, sinubukan ni Frank na ipaliwanag kay Jeff na hindi siya ang may kagagawan ng insidente. Ngunit sa halip na unawain ang sitwasyon, nagalit si Jeff at hindi naniwala sa mga paliwanag ni Frank. Sa pagsisikap na lutasin ang sitwasyon, tinawagan ni Frank ang nasa bahay na si Tarconi, na ini-enjoy ang kanyang oras sa pagbi-bake ng cake at walang kaalam-alam sa nangyayari sa labas. Gayunpaman, nagbago ang sitwasyon nang biglang dumating ang mga pulis at inaresto si Tarconi. Sa kabilang banda, nakipag-ugnayan si Frank kay Audrey, umaasang makukumbinsi ito na wala siyang kasalanan. Ipinangako ni Frank na gagawin niya ang lahat para mapalaya si Jack at ibabalik siya ng ligtas. Pagkatapos nito, bumalik si Frank sa ospital na may matatag na determinasyon upang i-uncover ang mga identity ng mga kriminal na naging sanhi ng kaguluhan. Dumiretso siya sa CCTV control room ng ospital, umaasang makakahanap ng mga mahahalagang clues mula sa mga recording. Sa kanyang paghahanap, natuklasan din ni Frank ang isang mapanganib na gamot na plano sanang iturok kay Jack. Hindi nagtagal, makikita si Frank na nakikipaglaban sa ilang mga kriminal na sinusubukang bawiin ang gamot, dahilan para muli niyang ipakita ang kanyang galing sa pakikipaglaban. Matapos patumbahin ang mga kalaban, kinuha ni Frank ang isa pang gamot mula sa isang drawer na pinaniniwalaan niyang makakatulong na iligtas si Jack at baliktarin ang sitwasyon. Sa kabilang banda, busy si Jeff sa paghahanda ng ransom money na hinihingi ng mga kidnapper para mapalaya si Jack. Kasabay nito, si Tarconi, na kasalukuyang nasa kustodiya ng pulisya, ay sinubukang i-distract ang sitwasyon sa pamamagitan ng pagturo sa mga opisyal kung paano magluto. Hindi nagtagal, nakipag-ugnayan si Frank kay Tarconi para sa tulong, dahil kailangan niya ng access sa isang computer upang makahanap ng higit pang impormasyon tungkol sa mga pagkakakilanlan ng mga kriminal na kanyang tinutugis. Matapos magsagawa ng investigasyon, napag-alaman na ang kriminal ay isang Russian biologist na minsang nakagawa ng biological weapon sa Siberian laboratory. Gamit ang impormasyong ito, mabilis na natukoy ni Frank ang hideout ng mga kriminal at agad na kumilos patungo sa sinasabing lokasyon. Dahil alam nilang natuklasan na ang kanilang lokasyon, sinubukan ng kriminal na tumakas sa pamamagitan ng pagsakay sa bus, habang si Frank naman ay makikitang humahabol sakay ng isang jet ski. Sa kabutihang palad, naabutan ni Frank ang kriminal at pinilit itong ibunyag ang kinaroroonan ni Jack. Nang tumangging magsalita ang lalaki, tinurok ni Frank ang isang pekeng gamot sa kanyang hita, dahilan upang agad na higpitan ng kriminal ang kanyang binti at tumakbo para kunin ang antidote. Kasabay nito, mahinahon naman siyang sinundan ng ating bida. Samantala, si Audrey, na natatakot sa magiging kapalaran ng kanyang anak, ay nagkaroon muli ng pagtatalo sa kanyang asawa. Sa mga oras na yun, sinabi ng mga pulis na natagpuan na nila si Jack sa loob ng isang van. Sa takot na merong bomba sa loob, linano nilang buksan ang pinto gamit ang isang robot, ngunit bigla itong nagmalfunction. Bilang resulta, labis na nadismaya si Audrey at naging desperado kaya hindi na siya makapaghintay. Pagkatapos ay nilagay na niya ang mga bagay sa kanyang sariling kamay at tumakbo upang buksan ang pintuan ng van.
Nang mabuksan ang pinto, gumaan ang pakiramdam ni Audrey nang makitang maayos si Jack at walang palatandaan ng mga pampasabog sa paligid niya. Gayunpaman, naging panandalian lang ang kaginhawaan na ito dahil ang mga kriminal ay nagturok ng isang mapanganib na virus sa katawan ni Jack. Ang virus na ito ay lubos na nakakahawa at maaaring magkaroon ng malubhang epekto sa mga tao sa paligid niya. Sa kabilang banda, sa wakas ay narating na ni Frank ang headquarters ng mafia, kung saan nakita niya ang ilang mga kriminal na na-expose sa virus. Samantala, ang kriminal na tinurukan ni Frank ay makikitang nagmamakaawa sa isang doktor na bigyan siya ng antidote at dito nabunyag na 2 antidote na lamang ang natitira sa refrigerator. There is one for me. Hindi nagtagal, biglang nagpakita si Frank at ibinunyag na ang tinurok niya kanina ay tubig lamang, na labis na ikinapiko ng kriminal at sinubukang barilin siya. Sa sandaling yun, ibinunyag ng doktor na si Jack ay naturukan ng virus at malapit nang maubos ang kanyang oras. Nang walang babala, biglang ihinagis ng doktor ang 2 antidote, kaya agad namang tumalon si Frank para makuha ito. Sa kasamaang palad, ang antidote na sinubukang saluhin ni Frank ay nabasag sa gitna ng kalsada. Kasabay nito, agad na tumakbo si Frank at tumalon para iligtas ang isa pang antidote na halos masagasaan na ng truck. Samantala, nagsimulang makaramdam ng sakit si Jack, habang sina Audrey at Jeff naman ay nagsimulang makaranas ng parehong mga sintomas. Ang masama pa dito, kailangang umalis ni Jeff dahil nakatakda siyang dumalo sa isang major conference na papanoorin ng maraming tao. Kinagabihan, palihim na pumasok si Frank sa bahay ni na Audrey para iturok ang antidote kay Jack. Pagkatapos ay sinabi niya kay Audrey na kailangan niyang hanapin ng iba pang miyembro ng mafia upang makakuha ng mas marami pang lunas sa virus. Kasabay nito, si Jeff, na nasa conference na, ay nagsimulang umubo at hindi sinasadyang naikalat ang mapanganib na virus sa mga taong nasa paligid niya. Samantala, muling nakipag-ugnayan si Frank kay Tarconi para humingi ng tulong sa paghahanap ng lokasyon ng mafia boss. Sa kabilang banda, nanunood sina Johnny at Lola ng news coverage ng conference na dinaluhan ni Jeff. Lumalabas na plano nilang ibenta ang antidote sa napakataas na presyo at planong kumita ng bilyon-bilyong dolyar mula rito. Hindi nagtagal, dumating si Frank sa headquarters ng mafia, determinadong itigil ang kanilang malupit na pagkilos at makuha ang antidote sa kumakalat na virus. Sa maaksyong showdown na ito, muling ipinakita ni Frank ang kanyang kakayahan sa isang nakamamanghang paraan at tinalo ang lahat ng mga kalaban na humarang sa kanyang landas. Matapos itumba ang mga bantay, nakaharap na muli ni Frank ang mafia boss na naging sanhi ng lahat ng kaguluhang ito. Gayunpaman, dapat maging maingat si Frank sa kanyang mga kilos dahil ang tanging antidote na available ay kasalukuyang nasa loob ng katawan ni Johnny. Mas lalo pang tumaas ang tensyon nang magpakita si Lola, na armado ng 2 malakas na kalibre ng baril at handa ng makipaglaban. Gayunpaman, hindi nag-aksaya ng oras si Frank at mabilis na nakontrol ang sitwasyon gamit ang kanyang husay. Kasabay nito, makikita ang isang papalipad na chopper sa malayo at lumalabas na si Johnny ito, na tinatangkang tumakas mula kay Frank. Nang ma-realize ang sitwasyon, agad na sumakay si Frank sa isang napakabilis na sports car at sinimulang habulin si Johnny at full speed, determinadong wag hayaang madaling makatakas ang kanyang kalaban. Ang kapanapanabik na habulang ito ay humantong sa isang runway, kung saan plano ni Johnny na tumakas patungong Colombia gamit ang kanyang private jet. Nang makasakay, pakiramdam ni Johnny ay ligtas na siya, ngunit nagbago ng husto ang sitwasyon nang biglang nagpakita si Frank. Nang walang pag-aalinlangan, agad na naglaban sina Johnny at Frank sa loob ng eroplano. Sa gitna ng matinding sagupaan, umalingongaw ang isang bala at tumama ito sa piloto, na naging sanhi ng pagkawala ng kontrol ng eroplano. Ang sasakyang panghimpapawid ay nagsimulang bumulusok, at kalaunan ay bumagsak sa dagat, na lumikha ng hindi may iwasang kaguluhan. Sa kabila ng lubhang mapanganib na sitwasyon, nanatiling focused si Frank at matagumpay na nahuli si Johnny, na tumapos sa pagtatangkang tumakas ng kriminal sa tulong ng malabayanin niyang pagkilos. Makalipas ang ilang araw, sina Jeff at Audrey, na ngayon ay kasama na si Jack, ay makikitang nagpapagaling sa ospital. Si Frank, na makapagbibigay lamang ng suporta mula sa malayo, ay nag-iwan sa kanila ng mga bulaklak bilang tanda ng kanyang pagmamahal. Ngayong tapos na ang kanyang misyon at ang lahat ay bumalik na sa normal, si Frank ay nagsimula na muling kumuha ng mga bagong kliyente, at dito na nagtatapos ang pelikula. Pakipindot naman ang like button kung nagustuhan mo ang pelikula at kung hindi naman, pindutin mo ng 2 beses ang dislike button para lang makasiguro.